Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, pamarap tayo naman natin itong galang pagkaliwa, pansinan natin ang ating mga kasalanan. Sinuhog ng pagpagaling naman nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating daw ba niya yung mga kasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Magkalap ka sa kanan ng Diyos na makapagpamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan kayo ng mga pangaligang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, pagbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinira. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa pang-iyong pinalulugan sa pagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama niyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang putol at pagtatalo, upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian niyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puong hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yung patnubay niya ay matamo. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo po ay tumayo at bigyan natin ang mabuting balita.
ama at ina, asawa at panganak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng turi, hindi ba uupo muna siya at tatadyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siya sa laking may pagpapatapos niya? Baka may nagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya ay puputyahin ng lahat at makakita nito. Sasabihin nila, nagsimula magtayo ang taong ito, pero hindi na patapos. Kung sino ang hari na nagpipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralan mabuti kung ang 10,000 niya kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 katauhan. At kung hindi niya kaya malayo pa ang kalaban, ay magsusugod na siya ng mga kinatawan upang magipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang muling balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, isang maganda at pagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po, Father. Lagi pong binabasa ang isang aklat na sinulat po ni Bonhoeffer sa isang Protestant theologian, pero napagaling. Ang pamagat po ay The Cost of Discipleship. At naritanong niya, what is the cost of being a Christian, of being a disciple of Christ? Siguro po pwede natin apply sa ating panahunan ngayon. What's the cost of being a Christian today? What matters most for every Christian in order to follow Jesus? Ano ang napakahalaga sa isang Kristiyano upang siya'y matapat na susunod kay Jesus at maging alagad ni Jesus? An hour a week, isimba sa araw na linggo, sa luwas. An hour every day, like you, like leading communicants. An hour a month, or an hour when it is remembered that this is a special holiday sa simbahan, feast days, o during Holy Week, sa Biyernes Santo, feast day tayo to pray. Ganun ba ay tagasunod ni Kristo na ating pananampalataya ngayon na lamang? Mga kapatid, siguro po, we ask ourselves, what does it mean to take Jesus seriously? Ano ba ang ibig sabihin talaga na sa ating pagsunod kay Kristo, bilang tagasunod ni Kristo, bilang alagad ng Panginoong Hesus? Mga kapatid, ipadala natin sa sasayan ng ating simbahan. Noong una, sinapunang Kristiyano, mga kapatid, kung basahin natin ang history of the church sa mga after mga 60s to 300 AD,
Euclides hanggang it was extended to several century na pag ikaw ay isang Kristiyano, lalo na sa early Christians, pag ikaw ay isang Kristiyano, you declare yourself as Christian, lagot ka. The Romans, my dear brothers and sisters, during that time will confiscate your properties. Sumulan ka ng mga ari-arian. Bukod niyan, it will put you to jail kasi Kristiyano ka. And then, kung malas-malasin ka talaga, pakain ka sa mga leon. No? Kaya yun ang sa Coliseo. No? Sa Coliseo, you go to Rome. No? Siguro may ilan sa inyo, napunta ng Roma. No? Na pag gusto ng hari na ang-enjoy siya, pupunta sa Coliseo, maraming tao doon. Pagkatapos yung mga Kristiyano pakain, no? Sa mga leon. No? At daming tao. Nag-enjoy sila, pumapalakpak sila habang talagang pinakatay ng mga leon yung tao. So they enjoy that. That's how to be a Christian noong una. Kaya nga, puso-puso yung they pray in the catacombs, mga katakumba, kung saan mag-ibigan. Doon sila magdarasal yung mga Kristiyano. That's how difficult it is to become a Christian. Pero not only during that time in history, kahit ngayon, there are countries ngayon na if you say you are a Christian, ay talagang wala kang karapatan sa inyong lugar, sa inyong kahit isang sinisin ka sa lugar na you will lost to the brothers and sisters. So, to be a follower of Jesus is costly. Talaga costly mga kapatid. Mga kapatid ay siguro po sa ating Evangelyo. May tatlong punto lang po sa ating madaling Evangelyo ngayon. Una, na basahin natin yung Evangelyo, may tatlong element, may tatlong punto siguro na pangailangan natin. Una, love God above all. Ikalawa, consider the cost of discipleship. And pangatlo, yung alam natin, as a disciple, we should be ready to carry the cross. We should be ready to make sacrifices. Siguro yun nga ang ikalawa. Pangatlo yung cost of discipleship. Una, sa high school pa kami mga kapatid, talagang motto po sa Marymount High School, no, sa mga American missionary, mga Marymount sisters, yung kasabihan sa Latin, Deum Super Omnia Religious. Ano yung sabihin dito? Love God above all. Deum Super Omnia Religious. Love God above all. Mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ngayon, yun nga po ang nais iparating sa ating Ebanghelyo ngayon na kailangan talaga na mahalin natin ang Diyos, no? Higit sa lahat. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi nito kung mas mahal mo ang iyong ina, ama, asawa, mga anak, mga kapatid, sa iyong sarili, higit sa akin, hindi ka dapat na maging kanasunod ko. That is the very reason. Jesus is simply trying to say, love God first. Everything will follow. Mga kapatid, yung mga tao na mahal nila ang Diyos, yun ang mga tao na mapagmahal na asawa, mapagmahal na tatay, mapagmahal sa kanyang pamilya. Pansin niyo. Pero kung wala kang pagmamahal ng Diyos, wala kang pinakatakutan, it is difficult to love your husband and wife, children. Wala po. Yun ay gusto iparating ni Jesus. Pero love is an action word. You willingly use that the love in your head, in
heart, and your soul, in everything you do, and say na panasabi natin na everything for the glory of God, and also for His children, para sa lahat, para sa mga tao, ang pagmamahal. It is an action word. Araw-araw po yung nagawa natin. Gagawin natin sa ating kapwa, sa ating pagkintong, sa ating kapwa, pag-iunayan sa ating kapwa, sa ating relasyon sa ating kapwa. Yun. Mga kapatid, ikalawa, kung tayo ay kagusunod ni Kristo, talagang sa sinabi sa ating ng Evangelyo, that you should be ready, handa ka to carry your cross every day. Hindi lang kung gusto mo, hindi lang kung gusto natin. Ano ang mga cross tayo? Sa buhay natin, punong-puno mga kapatid ng mga pagsubok, punong-puno ng mga challenges sa buhay natin. Hamon sa buhay na napakatindi mga kapatid. No? At minsan, tayo naiingit tayo. Bakit yung mga ibang tao hindi naman naghihirap sa buhay na ito? Bakit ako naghihirap tayo? Pero may complain that their cross are lighter than mine. Bakit gano'n? Sometimes we complain, sakit tayo. Iba, malulusok ako, hindi. Bakit yung maraming pera ako, hindi? Wala akong pera. Bakit yung iba ay able to study in prestigious schools? Bakit ako? Wala. Huli lang ako. Hindi ako kapag-aral. Sometimes, brothers and sisters, we complain to God. No? That our cross is too heavy to carry than others. Pero God is trying to tell us, carry your cross. And it is not optional. Carry your cross. And it is not occasional. Carry your cross. And it is not, my brothers and sisters, we will like it. Carry your cross every day. Sinabi na sa Evangelyo. Ibig sabihin dito mo rin sa isang Kristiyano, that Jesus, because the first na pinaglililayan natin, mahal din natin ang Diyos higit sa lahat. Yun na nga po ang pagmamahalin. Diba? Bigyan tayo ng halimbawa ng may Jesus. Ang mahal niya sa krus. No? Pinako siya sa krus, napatay sa krus. He got saved as without dying on the cross. Without excruciating pain that he suffered when he was crucified in the cross. Kaya naman niya tayo iligtas. Pwede mo iligtas niya tayo. Tip of his finger, pwede tayo mailigtas. But not that way. But God's way is to show love in a concrete way. No? Yun mga kapatid, as a Christian, kung ano man mapagsubok sa buhay, we should, like Jesus, really bear all the crosses, carry the cross, our personal cross in this life. Pangatlo mga kapatid, we should consider the cost. Ano ba ang cost of discipleship? It is not a cheap, yung sinasabi ko, it is not a cheap grace. It is a costly grace. Yung grasya ba, na hindi na grasya kapatid na, bigla na lang mga kapatid, nakapulot ka ng 1,000,000 na pera. Grasya ito. That is a cheap grace. Binigyan ako ng isang, 1,000. Grasya ito. No, it is a cheap grace. Pero pag pinaghirapan mo yung, pinaghirapan mo yun sa pagmagitan ng isang, mabuting paraan, mo yun, nagkaroon ka ng ngayon. That is costly grace. Ang pagiging Kristiyano, kapatid, kung ba lamang kadali, mga kapatid, na it is only magical, na parang Kristiyano ay, wala kang obligasyon. But as a Christian, you should share your time, your talent, your treasure
iyong day-to-day life. Hindi lang ito na, ay, parang isang Christian, pitik-pitik lang, namamasyal lang sa BGC, bagong Grand Central. Hindi naman ito, My brothers and sisters, to be a Christian is great. My brothers and sisters, if we take it seriously, it is really a commitment, my brothers and sisters. So, siguro po, sa ating pag-ibigay ngayon, ano ba, mga kapatid, anak-anak tayo, na we share our value to other people. Read our time. Do we have that initiative to share the talent that we have to other people? To share the vision of your quality. Brothers and sisters, yun ang mga sagutan ko natin. That is where you ask, yes, to be a disciple of Jesus, to be a Christian today is costly. Talagang napakamahal, yung tinatawag natin talagang ibigay puno. Pero yun na nga, when you say to follow Jesus is costly, it is to say we give everything to God and His people. Mahirap yan, pero that is the mission of every Christian. Because we are journeying in this world in our faith to Calvary, to God, because we love, but it will not end in Calvary. Surely, heaven is waiting for people who love God above all, who are willing to pay the cost every day, who will pay the cost of being a disciple of Jesus. God bless us. Magsitayo na tayo. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pagbabago at makasunod sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating natuon sa panalangin sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig ng mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip, o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Kawan namin Diyos, alam mo ang marami ang iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang
mo sa bayan ng banal. Ang naming pamamahayan namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pagpinapang namin sa iyong awang dakila sa magitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ito ang aming makapangyarihan tunay kang marapat ay kay aming pasalamatan sa magitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ikinalugod ko sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot na paloob at paglingap. Kaya na siya ay hindi naiiba sa iyo, pinabuti niya maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Noong ilikhain niya ang sarili niyang buhay kami para sa pagkasunod. Kaya naman iyong itinarangal siya at iyong itinangkok upang sa lahat siya'y mamuna. Ngayon ay lahat ng sa kanya'y nangigisa ay talagang magkamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya isa ng mga kaya nagsisiawit ang papuri sila walang buhay sa kalutan. Kami nang pupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa itaasan. Pinagpala ang mga rito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa itaasan. Awa namin manaligaw ang kapalitan ng makanalan, isang sana kaloob na ito para sa aming katawan at kaloob ng aming Panginoong Kristo, bago na pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagan, sinabi, tanggapin lahat ito at kanin ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa pagpunan, hinawagan niya ang kalis. Balikan niya ang pinasalamatan. Yabat ang kalis kanyang mga lagan. Sinabi, ang napilat ito at inumin ko ang kalis ng aking dugo ng bawat palanggang tipan. Ano ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsakay ng na. Pagmuli natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang maginawa namin ngayon, pag-alala sa iyong pagkabuhay na iyong anak ay tinihalin namin sa iyo, ang tinamin pagkabuhay ng kalis ng kapalong ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amaling amin mong simbang naganap sa daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa Pablo Bedelio, ay Obispo at Tatanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin kahintay na may pag-asa sa lipuling buhay, hindi na lahat ng mga umanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kalaliwanagan. Gawin mo pagkinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal kaming Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga pag-isa ni San Jose, espuso ng mga Birhen, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalagod-lugod sa iyo. May pagdigaw naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa magitan ng anak naming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal, pagpuri ay sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kaya ni Kristo sinabi ko siya mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan bibigay ko sa inyo. Tumayan mo kami pananampalataya, huwag tayong mga kabakasala. Pagaluan kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace, peace po, peace, peace po, peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Yesu Cristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapalad din niya sa kanyang pigilin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanaw namin utang na loob, ang banal na kikinabang at iniluloob namin ang Espiritu Santo ay magpumapaw sa kalooban namin kanyang tinihigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin panagilan sa magitan ng Yesu Cristo sa amin Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain ngayon ng makapangyarihang Diyos ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pumalapit sa humayo kayo ng
Please subscribe when YouTube channel The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy